Panginoon po naming Yahuwah, Diyos na makapangyarihan sa lahat, narito na naman po muli ang iyong walang kabulang alipin. Salamat po sa pagkakataon na ibinigay mo sa bawat isa sa amin na kami mati pong muli upang sumamba sa iyo, magpuri at magparangal sa iyong dakilang pangalan. Salamat po sa lahat ng kabutihan mo sa amin, Panginoon, sapagkat ikaw po ang may hawak sa aming buhay, sa aming kapalaran, at lahat ng ginagawa mo sa amin para sa aming kabutihan, sa aming kaliligtas sa araw po ng pagdating ng aming Panginoong Yahushua. Tulungan mo sana kami sa aming pagsamba, sapat ang pagsamba po namin aming kaugnayan sa iyo. Ang pagsamba po namin, karapat namin ay pinagkaloob mo, ang nagbibigay po ng kabuluhan sa aming buhay, na kami makapagpapatuloy sa araw-araw, nakasasamba at gumagawa kami ng mga bagay po na nakalulugod sa iyo. Sa araw-araw po na aming pamumuhay, mabilis na lumilipas ang araw. Ang ibig sabihin po nito'y
Madali na pong darating ang aming Panginoong Yahushua, na gaya ng pangako niya na kukunin na kami. Ngunit sa aming paglalakbay, Panginoon, alam mo marami po kaming kahadlangan. Marami kaming haharapin pa sa aming kinabukasan. Ang unang kahadlangan po sa amin ay aming pagkukulang sa iyo, aming kapabayaan sa aming tungkulin, aming kasalanan sa iyo, Panginoong Yahuwah. Kaya humihiling kami sa iyo, muli mo sana kaming patatawarin, huwag mo sana kaming papatulan sa aming kahinaan. Papagtiyagaan mo pa kami, Panginoon, at habaan mo sana ang pagpapahinood mo sa amin upang kami manatili sa ilalim na iyong pagpapala. Manatili kami sa ilalim na iyong biyaya sa bawat sa amin upang kami panatag at payapa kami nakapamumuhay sa araw-araw. Tulungan mo kami sa aming pagsamba. Tulungan mo kami na sa pamamagitan ng pangunguna ng aming kapatid, matutunan namin ang hiwaga na iyong karunungan upang sa ganun, Panginoon, pag ibinubuhay namin ito, ito'y uri ng pagsamba namin at pagpuri sa iyong dakilang pangalan. Basbasan mo sana ang nakayanan naming handog sa iyo. Tulungan mo sanang ang basbas po maging mahalaga sa buhay namin upang maging kumpleto po ang aming pagsamba ngayong umaga. Umaasa kami, Panginoon, na binigay mo na po ang aming panalangin sa iyo. Inihiling po namin lahat, Panginoong Yahuwah, sa tayong karapatan po lamang at pangalan ng aming Panginoong Tagapagligtas, Panginoon po naming Yahushua Kristo. Amen. Kapag sumasapit ang buwan ng Disyembre, maraming mga tao, lalo na ang mga taong kumikilala sa ating Panginoong Yahushua na ating tagapagligtas, tuwang-tuwa sila sapagkat alam nila na kanilang isisilibra tuwing 25 ng Disyembre ang di umano ay kapanganakan ng ating Panginoong Yahushua. Yan pong petsang yan ay pinagdidibatihan ng mga Bible scholars ng iba't ibang mga tagapagturo ng pananampalataya. Pero tayo bilang mga tagasunod ng ating Panginoong Yahushua ay ating kinukonsulta at ating pinag-aaralan kung ano ang mga kaganapan sa panahon ng kapanganakan ng tagapagligtas na si Yahushua ayon sa nasasaad sa kasulatan. Kaya alam ninyo, may mga hula po sa lumang tipan, ang mga propeta'y ginamit ng Panginoon Diyos para hulaan ang tungkol sa kapanganakan ng ating Panginoong Yahushua na siyang ating tagapagligtas. Katulad halimbawa sa aklat ng propetang si Isaias, ay naglalaman ito ng mga propesiya patungkol sa ating Panginoong Yahushua o sa Mesiyas, na yan po ay napapaloob sa mga petsang 440 at 700 hanggang sa 701 BC.
Kaya ang Old Testament kasi siyempre pa ay humuhula sa darating na panahon. May hula po sa aklat nitong si Propeta Isaias patungkol po diyan sa kapanganakan ng ating Savior, ng ating tagapagligtas. Kaya ang Biblia ay naglalaman ng mga biblical and historical facts. Naglalaman ito ng mga makasaysayan at mga biblikal na mga nangyari at ito po ay naglalaman ng mayamang karunungan ng Panginoon Diyos. Pero magkakasya lang tayo sa kung ano nakasulat sa Biblia. Hindi tayo hihigit, hindi natin babawasan. Kaya itong ating paksang ito ay ating dapat na pagtuunan ng pansin. Pay attention sapagkat ito'y may karagdagang kaalaman na hindi natin nalaman nung tayo po ay nandun pa sa institusyon. At noong ako'y Katoliko, iba ang itinuro sa amin ng mga pare na ang Kristo ipinanganak sa pasabsaban, nandoon yung tatlong hari, may mga handog sila. Yun ang karikatura. Kapag nakikita ninyo, may mga caricatures na ganun po ang kaayusan. Pero tayo ho, ay biblical ho tayo eh. Tayo po'y nakasalig sa Biblia, kaya ang ating gagawin ay ating kukonsultahin ang mga kaganapan o mga pangyayaring nakapaligid nung sa kapanganakan ng ating Kapanginoong Yahusyang tagapagligtas. Ayon po kay Propeta Isaias, ano ang kanyang pahayag kaugnay ng kapanganakan ng Mesiyas? Pakinggan natin sa unang talata po ng ating pag-aaral. Kaya, ang Panginoon nga ay magbibigay sa inyo ng tanda. Tandaan ninyo, ang salita ay magbibigay. Hindi sinabing naibigay. Oo, nakapagbigay. Hindi ang sabi, magbibigay. Sa makatuwid, ito'y isang hula. Ano sabi? Narito, isang dalaga ay maglilihi at manganganak ng isang lalaki at tatawagin ang kanyang pangalan na Emmanuel. Yan ay hula ni Isaias na nakasulat sa 7:14 na magbibigay ang Panginoon ng isang tanda, mayroong isang dalaga maglilihi at manganganak ng isang lalaki at tatawagin ang kanyang pangalan na Emmanuel. Natupad po yan sa aklat ng Mateo nakasulat na yan po ang ibig sabihin ng Emmanuel nang matupad na sa Mateo. Basahin ninyo, ang Diyos ay sumasa atin. Natupad po yung hulang yan, mga kapatid. Ipinagpapauna ko na sa inyo. Ngayon dyan sa 11, Isaias din, 1 hanggang 2, ang sabi, ang maharlikang angka ni David ay parang punong pinutol. Pero kung papaanong ang tuod ay nagkakaroon ng usbong, darating din ang isang bagong hari mula sa angka ni David. Tumutukoy din ito sa ating pong Panginoong Yahusya o sa Mesiyas. Ang sabi, darating din ang isang bagong hari mula sa angka ni David. Anong sabi pa? Mananatili sa kanyang espiritu ng Panginoon at magbibigay ito sa kanya ng karunungan, pangunawa, kakayahan sa pagpaplano, kapangyarihan, kaalaman at takot sa Panginoon. Kaya itong ating pinagsamang mga talata ng Biblia, Isaias Kapitulo 7, Isaias Kapitulo 11, ng ating mabasa, yan po ay tumutukoy sa iisang tao na ipanganganak ng dalagang maglilihi at virgin po yan, virgin. O, yan po ay tumutukoy kay Maria. Ano katunayan, mga kapatid? Ng ating ipinagpapaunang sinasabing iyan ay talagang totoo. Ayon po sa Biblia, ano ang katuparan ng hulang yan? Ito, puntahan natin ang bagong tipan. Nakasulat sa Lucas. Next slide. Ganito po nakasulat. At pumasok siya sa kinaroroonan niya at sinabi, "Magalak ka, ikaw na totoong pinakamamahal. Ang Panginoon ay sumaiyo." Datapot siya'y totoong nagulumihanan sa sabing ito. At inisip sa kanyang sarili kung anong bati kaya ito. At sinabi sa kanya ng anghel, "Huwag kang matakot, Maria, sapagkat nakasumpong ka ng biyaya sa Diyos. At narito, maglilihi ka sa iyong tiyan." Tandaan nyo sa Isaias, ang sabi, dalaga maglilihi. Yun, no? Ito nga ating binabasa sa kasalukuyan.
At narito, maglilihi ka sa iyong tiyan at manganganak ka ng isang lalaki. At tatawagin mo ang kanyang pangalang Yahusya. Siya'y magiging dakila at tatawaging anak ng kataas-taasan. At sa kanya ibibigay ng Panginoon Diyos ang luklukan ni David na kanyang ama. Binanggit din kanina sa Isaias 11:1-2, ang kani David. Tumutukoy sa Yahusya yan na ating Panginoon kay Yahusya. Ano ho? 33, at siya'y maghahari sa angkan ni Jacob magpakailanman at hindi magkakawakas ang kanyang kaharian. At sinabi ni Maria sa anghel, paanong mangyayari ito? Sa ako'y hindi nakakakilala ng lalaki. At sumagot ang anghel at sinabi sa kanya, bababa sa iyong Espiritu Santo at lililimang ka ng kapangyarihan ng kataas-taasan. Kaya naman, ang banal na bagay na ipanganganak ay tatawaging anak ng Diyos. At narito, si Elizabeth na iyong kamag-anak ay naglilihi rin naman ng isang anak na lalaki sa kanyang katandaan. At ito ang ika-6 na buwan niya na dati tinatawag na baog. Ito na may tumutukoy kay nanay nitong di ba, itong si Elizabeth na ito. Ayan, Juan Bautista yun eh. Ito nakasulat, no? Ayan. At sapagkat walang salitang mula sa Diyos na di may kapangyarihan, at sinabi ni Maria, narito ang alipin ng Panginoon, mangyari sa akin ang ayon sa iyong salita, at iniwan siya ng anghel. Paano ho natupad yung mga hula? Nasa aklat ng propeta Isaias na ating binasa kanina, sa bagong tipan na ating binasa, tagpupuyan ng itong si Maria ay pinagpakitaan ng isang anghel ng Diyos na ang sabi ay mapalad ka. Oh, at nagtaka naman itong si Maria, ba't tinawag siyang mapalad? Ang sabi, kasi ikaw ang pinili para ikay magkaroon, maglilihi ka. Paano ang wika ako maglilihi? Hindi naman ako nakakilala ng lalaki. Ang sabi ay lililimang ka ng kapangyarihan ng Diyos. At ang ipanganganak mo ay tatawagin sa pangalang Yahusya. Siyang magiging tagapagligtas, siyang magiging hari mula sa angkan ni David. Sa makatuwid, mga kapatid, yung hula sa Old Testament partikular sa sa Kapitulo 7 ng Isaias at 11, nagkaroon po ng katuparan. Sino yung babaeng dalagang maglili? Si Maria. Talaga namang dalaga siya eh. Di ho ba, mga kapatid? Natupad kay Maria. At ang nasa kanyang sinapupunan na yun ang tinutukoy doon ay magiging anak ng Diyos ay walang iba kundi ang ating Panginoong Yahushua HaMashiach. Tanong, may hula din ba si Mikas na propeta? Next slide. Ganito nakasulat. Ngunit, ikaw Bethlehem, Ephrata, bayan ito, lugar ito sa Jerusalem. Ngunit ikaw, Bethlehem Ephrata, na maliit upang lumagay sa libo-libo ng Huda mula sa iyo, ay lalabas sa akin ang isa na magpupuno ng Israel, na ang pinagbuhatan niya'y mula ng una, mula ng walang hanggan. Kaya kanyang ibibigay sila hanggang sa panahon na siya ay nagdaramdam na ay mga manganak. Kung magkagayon, ang nalabi sa kanyang mga kapatid ay babalik sa mga anak ng Israel. At siya'y titindig at magpapakain ng kanyang kawan sa kalakasan ng Panginoon, sa kamahalan ng pangalan ng Panginoon niyang Diyos. At sila'y mananatili sapagkat ngayon magiging dakila hanggang sapagkat ngayon siya'y magiging dakila hanggang sa mga wakas ng lupa. At ang lalaking ito ay magiging kapayapaan natin. For our peace, siyang magiging peace natin, siyang magiging shalom natin. Di ba? Sinong tinutukoy po diyan? Teka muna, bago natin alamin kung sinong tinutukoy diyan, ang kanino itong sulat? Sulat nito ng propetang si Mikas. May hula din pala itong si Mikas kaugnay ng kapanganakan ng Kristo. Nang sabi po diyan, ikaw, Bethlehem Ephrata, maliit upang lumagay sa libo-libo ng Huda. Ibig sabihin, itong Bethlehem, isa sa maliit na lugar ito eh. Kung ating titignan sa ancient map, maging sa ancient history, maliit na lugar lang ito. Pero diyan sa maliit na lugar na ito, abang lugar kung tawagin natin, diyan magmumula po ang ating Panginoong Yahushua HaMashiach.
mga kapatid. Nang sabi, ang lalaking ito ay magiging kapayapaan natin. Yung ipanganganak nitong babaeng dalaga na ang kanyang lugar na doon siya manganganak ay sa Bethlehem. Ngayon, mga kapatid, alinsunod po sa mga talata ng Biblia, paano ho nagkaroon ng katuparan ito? O, maglilihi, manganganak. Ito, basahin natin sa Galatia 4:4 hanggang 5. Datapwat nang dumating ang kapanahunan, halatang-halata niyong hula, di ho ba? Sapagkat, ang sabi, dumating ang kapanahunan. Ibig sabihin, kung dumating ang kapanahunan, merong prophecy. There was a forewarned. There was a statement ahead of time. May prophecy ahead of this verse na kaya ang sabi, dumating na yung kapanahunan. Ibig lang sabihin, yung hulang ating binasa kanina, nagkaroon na ng fulfillment. Nagkaroon na ng ano po, katuparan. Kaya ang sabi, dumating ng kapanahunan. Ano nang sabi? Ang sabi, sinugo ng Diyos ang kanyang anak na ipinanganak ng isang babae na ipinanganak sa ilalim ng kautusan upang matubos niya ang nangasa ilalim ng kautusan upang matanggap natin ang pagkukupkop sa mga anak. Paano natupad ang hula? Maliwanag po ang talata ng Biblia. Dumating ng kapanahunan yung fulfillment of the prophecy of Prophet Isaiah and Micah, sinugo ng Diyos ang kanyang anak. Paano? Ipinanganak ng isang babae. Sino yung isang babae na yon? Yon ang dalagang birhen o daragang talagang ika nga ay hindi nakakakilala ng lalaki na yun ay si Maria. Di ho ba? Kaya alam na alam po yan, isang common knowledge, ang nanay ni Yahusya ay si Maria. Gaano kahalaga yung kanyang kapanganakan na yun? Napakahalaga po nun. Bakit? Walang katumbas. Bakit nga? Dahil sa kasalanan po ng tao, kaya ang Kristo'y ipinanganak. Kaya napakadakilang biyaya ang kapanganakang daladala ng kapanganakan ng ating Panginoong Yahusya. Kaya dapat ikatuwa, dapat ikagalak. Di po ba? Yan ang tunay na sentido ng ating pag-aalaala sa kapanganakan ng ating Panginoong Yahusya. Dala-dala niya ang sabi nga, unparalleled. Oh, hindi pwedeng, ay sabi nga, unequal. Hindi mo pwedeng pantayan na biyaya eh. Katubusan ng ating mga kasalanan. Di ho ba? Alam na alam po natin yan, mga kapatid. Tanong, ano ang pangyayari tungo sa takdang panahon nang ipanganak ang Kristo? Ano ang mga pangyayari pa sa paligid? Ito pa yung mga events. Pakinggan po natin sa Lucas. Nangyari nga ng mga araw na yaon na lumabas ang isang utos mula kay Augusto Cesar na magpatala ang buong sanglibutan. Ito ang unang talang mamamayan na ginawa ng si Quereneo ay gobernador sa Syria. At nagsisiparoon ang lahat upang sila'y mga tala, bawat isa sa kaniyang sariling bayan. At si Jose naman ay umahon mula sa Galilea, mula sa bayan ng Nazaret, hanggang sa Judea, sa bayan ni David. Kung tawagi Bethlehem. Tandaan niyo ang hula ni Micah, ano? Ikaw, Bethlehem Ephrata. May doon ipanganganak yung isang bata eh. Alam natin, Kristo yun. Ang sabi dito, na kung tawagi Bethlehem sapagkat siya'y angkan o siya'y sa angkan at sa lahi ni David upang patala siya pati ni Maria na mag-aasawa sa kanya. Makatid ang si Maria, tandaan natin, nang siya'y maglihi sa tulong sa nangliliman siya ng Espiritu Santo, ay isa siyang dalagang birhen. Dalaga, hindi pa siya kasal. Tandaan natin, kasi ang iba akala nila nang maglihi, kasal na kay Jose. Hindi ho, hindi pa kasal. Ito, upang patala siya pati ni Maria na mag-aasawa sa kanya. Kaya mag-aasawa pa lang. Na kasalukuyang kagampan, talagang ika nga manganganak na si Maria. At nangyari, samantalang sila'y nangaroroon at naganap ang mga kaarawan, dapat siyang imanganak. At kanyang ipinanganak ang panganay niyang anak na lalaki. At ito'y binalot niya ng mga lampin at inihiga sa isang pasabsaban sapagkat wala ng lugar para sa kanila sa tuluyan. O
tungo sa fulfillment ng hula ni Mikas, ipanganganak sa Bethlehem Ephrata, maliit na bayan sa Jerusalem, ay para matupad po yun, ano ang pangyayari na nangyari noong itong si Maria ay kagampan? Ibig sabihin, manganganak ng talaga. Aba, mga kapatid, itong si Augusto Caesar, Romano ito nagkaroon siya ng isang decree. Ano ang kanyang ginawa? Nagpalabas siya ng isang decree uutos na lahat ng mga tao o mamamayan ay magpatala sa kanilang bayan. Kaya, ang talaang ito, ayon dyan sa ating binasa, itong unang talaang mamamayan na ginawa ng si Quirino ay gobernador sa Syria. Kaya ano nangyari? Yung mga tao nagkanya-kanyang uwian sa kanya-kanyang bayan. Naalaman ba yan ni Jose? Aba, opo. Kaya anong ginawa niya? Sumunod siya. Bakit? Alam naman niya, ang naglagay ng pamahalaan ng gobyerno, ang Diyos Kaya nagpapasakop siya. Okay, magpapatala ako. Pero ang talaang yan, hindi po sa ano yan, no? Sa iglesia. Baka sabihin nyo, tala. Nakabasa lang ng talaan O, di ba? Hindi registration po ito para malaman ang census ng mga tao. At saka malaman kung buhay pa nga ba ito. Di ba? Ganun lang yun At si Jose naman, anong ginawa niya? Umahon siya mula sa Galilea, mula sa bayan ng Nazareth, hanggang sa Judea. Oo. Ngayon, atin pong ipakita, next slide, ang picture. Let us show them. Ito, yan siya ipinanganak, ang ating Panginoong Yahushua, di ba? Yang manger na yan ay isang trough na isang open box in a stable designed to hold feed or fodder for livestock. Kaya diyan pinakakain yung mga hayop, di ba? Diyan siya inilagay At binalo siya ng lampin, diyan siya inilagay. Di ba, mga kapatid? Pero ang ating pong tanong ay, bago pa nangyari po yan, na diyan siya ipinanganak, diyan siya binalot siya ng lampin, diyan siya inilagay sa pasabsaban, o sa manger. Ang tanong natin ay ito, pagdating sa patalaan, gaano kalayo nilakbay nitong si Jose kasama ang kanyang kasama si Maria na hindi pa naman niya asawa. Kagampan, ibig sabihin, talagang manganganak na. Next slide, let us show them that, ayan, next slide po, yung atin munang map, yung map natin. Okay, before we go back to that house. Ito, journey to Bethlehem. Tandaan ninyo, nung mag-utos itong si Cesar Augusto na isang Romano, ay itong si Jose ay nandoon pa sa Nazareth. So ang gagawin niya ay pupunta siya sa Bethlehem para doon siya magpatala. So gaano ho kalayo ang distansya na yan? Alam niyo kung kung magre-research din kayo, mula sa Nazareth, naglakbay siya hanggang sa Jerusalem, hanggang doon sa bayan maliit ng Bethlehem, halos 80 miles to 90 miles away. Ngayon, kung ang sinasabi ng Iglesia Katolika na ating kinaginsinan, dati akong Katoliko ay winter time yan, hindi papayagan itong si Jose na maglakbay ng taglamig sapagkat kagampan na yung asawa at bali ba, kahit ba nakasakay sa donkey, malayo po yun 80 to 90 miles. Gaano katagal kaya? Ilang araw kaya nila lalakbayin yon? Pera pa yung kanilang pagpapahinga, pagkain, o kaya ay call of necessities bilang human being. Isama niyo po yun. Di ho ba? Kaya una, hindi ho taglamig yan. Maaring around spring po yan. Di ho ba? Pero ang ating pong dapat isip i-considera ang layo. 80 miles at saka hanggang 90 miles ang layo. Di ba? Napakalayo po nun, mga kapatid, na paglalakbay. Pero along the way, sapagkat siya'y kagampan, habang naglalakbay, pwede na siyang manganak dun Pero bakit hindi ipinahintulot ng Panginoon Diyos? Naitanong ba natin yon? Bakit hindi ipinahintulot ng Panginoon Diyos? Lalabas na yung bata Pero hindi niya ipinahintulot. Lalabas na yung bata ang haba ng nilalakbay. Bakit? Sapagkat ang sabi sa hula ni Mikas ay doon sa Bethlehem ipanganganak. Kaya ano ho ang nangyari? Gaya ng ating nabasa nga po, maliwanag. Let us go back to Luke 2, 1 down to 7. Ito nakasulat.
Lucas. Ayan ang nakasulat mga kapatid. Ayan. At nangyaring samantalang sila'y nangaroon, naganap ang mga kaarawang dapat siyang manganak. Right after makarating sila doon sa Bethlehem, mga kapatid, ano nangyari? Ayun, nanganak na. Ano ibig sabihin? Talagang pag sinabi ng Diyos sa pamamagitan ng mga propeta, matutupad eh. Sabi ni Mikas, Ephraim, Ephrata. Yang ibig sabihin, Bethlehem, Ephrata. Doon sa Bethlehem na yan, na maliit na lugar sa Jerusalem, doon ipanganganak. Kaya along the way, habang sila'y nagjo-journey from Nazareth to Jerusalem, at particular sa Bethlehem, hindi nanganak itong si Maria. Bakit kailangan makarating ka doon sa Bethlehem? Siguro kung isipin natin, talagang pinipigilan ng kapangyarihan ng Diyos para matupad ang hula ng Diyos magitan ng propetang si Mikas. Isipin ninyo ang kahanga-hanga. Ano ho? Mga kahanga-hanga, mga miraculous na mga events na nangyari kaugnay ng kapanganakan ng ating Panginoong Yahushua HaMashiach. Di ba, mga mahal na kapatid? Ano pa ang events? Ano pa ang pangyayari nang siya'y ipanganak? Ibig ko sabihin, si Yahushua. Ito ho, ang kasunod pa. Pakinggan natin. At ito'y napaka-interesting na mga katotohanan. Ito muna. Let us go back to that house. Ayan. To that picture po sa, ayan. Alam niyo, mga kapatid, kaya ating isinama po yan dyan. Kapag tayo ay nagsagawa po ng research, ano ho? Kailangan talaga mag-research. Magbasa, magbasa, magbasa. Hindi lang makikinig ka lang sa teksto ng ministro. Kung ano lang gusto nun, na pabor sa kanila, yun ang kanilang yun lang madidinig mo doon. Alam nyo dito, dyan sa picture na yan, the image below, yan nga po, ayan, is a reconstruction of what homes in Bethlehem looked alike. Ganyan palang itsura. Reconstruction lang yan na kung ano ang itsura ng bahay sa Bethlehem noon. Typically, the bottom floor, yung first floor na yan, nakita mo yung may drawing, may tao, dahil sa bandang kanan, mayroon pong stable dyan, may mga hayop na sa bandang kanan, makikita niyo sa picture niyan. Typically, the bottom floor was a place for the most valuable animals to be housed. Diyan nila itinitira, yung mga hayop, especially during inclement weather. Lalo na nga sa panahong masama ang panahon, tag-init o tag-ulan o tag-init man. The top floor, yung sa taas, yung second floor, nakikita niyo may dalawang tao diyan na karikatura. Yan. The top floor was the primary residence for the family and always included an upper room. That would serve as a guest room for visitors. Yan palang second floor na yan, ay yan ang lugar ng pamilya ng mga taong naninirahan noon sa Bethlehem at pwede ring guest room o inn. Ang tawag po dyan sa Greek ng inn ay kataluma. Kataluma. Parang Tagalog, K-A-T-A-L-U-M-A. Kataluma. Nang ibig sabihin, guest room o inn. Di ho ba? Ngayon, this is the type of room that Jesus and his disciples used to celebrate the Passover because it was completely expected for people, Jewish families, to show hospitality to travelers, especially to family. Kaya kahit na sila ay may pamilya na kanila, pag may visitor sila, ay may pagrespeto sila sa kanilang mga visitors. Diyan nila pinatutulog sa lugar na yan. Kaso, nang dumating sila, Yahushua, dumating itong si Maria at saka si Jose, wala nang lugar sa guest room . Kaya diyan nasa sa first floor ng anak, itong si Maria, na nandyan ang mga hayop. Nandyan din po ang manger, yung pasabsaban, na doon nilalagay yung pagkain at tubig na iniinom ng mga hayop. Nanganak siya. Nang dumating sa Bethlehem, binibigyan lang na tayo ng ideya kung anong itsura nung bahay na ginagawa o bahay na tinatahanan ng mga tao noon sa Bethlehem, mga kapatid. Ngayon, ano pang events ang nangyari sa paligid ng kapanganakan ng Kristo? Let us go to Luke chapter 2 verses 8 down to 15. Ganito po ang ating mababasa. At may mga pastor ng tupa sa lupaing Dingyaon na nangasaparang na pinagpupuyatan sa gabi ang kanilang kawan.
At tumayo sa tabi nila ang isang anghel ng Panginoon at ang kaluwalhatian ng Panginoon ay nagliwanag sa palibot nila. Kung i-imagine ninyo, napakaganda, ano? Lumiwanag sa paligid nila. Gabi po yan eh. Oh, lumiwanag sa paligid nila kasi may mga pastor na nagpapakain ng kanilang kawan eh. Ang sabi ngayon ng nagpakita na anghel ng Panginoon, huwag kayong mga takot. Sabi dun sa mga mga pastor, sapagkat narito dinadalhan ko kayo ng mabubuting balita, ng malaking kagalakan na siyang nasa buong bayan, sapagkat ipinanganak sa inyo ngayon sa bayan ni David ang isang tagapagligtas na siya ang Kristo, ang Panginoon. Isipin niyo kung ating i-imaginin nang ipanganak ang Kristo, nagpakita yung anghel doon sa mga nangangalaga sa kawan, mga pastor. Huwag kayong matakot sapagkat sa inyo ngayon ay ipinanganak. Dapat magalak kayo. Ipinanganak ang tagapagligtas. Isipin niyo, tinig lang ang nadidinig mo, anghel, ano? At napakaliwanag ng paligid. Napakagandang event, di ho ba? At ito ang sa inyo'y magiging pinakatanda. Masusumpungan ninyo ang isang sanggol na nababalot ng lampin at nakahiga sa isang pasabsaban. Yun ang ating pinakita kanina, di ho ba? At biglang nakisama sa anghel ang isang karamihang hukbo ng langit at na nangagpupuri sa Diyos at nangagsasabi, luwalhati sa Diyos sa kataas-taasan at sa lupa'y kapayapaan sa mga taong kinalulugdan niya, at nangyari nang lisanin sila ng mga anghel at nangapa sa langit ang mga pastor ay nangag-usang-usapan. Magsiparao nga tayo ngayon hanggang sa Bethlehem at tignan natin itong nangyari na ipinagbigay alam sa atin ng Panginoon. Yan ang mga pangyayari. Di ba nang ipinanganak ang ating Panginoong Yahusya? Bagay na kahanga-hanga at napakaganda. Di ba na ating pong i-picture sa ating mga pag-iisip. Aba, hindi lang pala isang anghel eh. Napakaraming anghel na nakisama doon sa harap ng mga taong mga pastol habang nagpapastol sila sa kanilang mga kawan, di ba, yung mga tupa. At ang sabi ng mga anghel na yon, ang sabi ay luwalhati sa Diyos at sa kataas-taasan at sa lupa'y kapayapaan sa mga taong kinalulugdan. Peace on earth, yun ang dala-dala. Yun ang isinigaw ng mga anghel at bigla silang umalis. At ang sabi ng mga pastor, pumunta tayo sa Bethlehem. Alamin natin kung itong sinabi nitong mga anghel ay totoo at nangyari nga. Napakaganda, di ba? Mga kapatid, kaya peace eh. Peace ang dala-dala ng kapanganakan ng ating Panginoong Yahushua HaMashiach. Di ba mga kapatid? Yan ay isang bagay na dapat nating ay isaalang-alang eh. Sapagkat yung peace na yan ay talagang napakahalaga. Isipin ninyo, kung ating i-research, the Christmas truce of 1914 during World War I was a brief period when enemies stopped fighting and came together to celebrate Christmas. The truce, ibig sabihin ng truce, natigil yung kanilang putukan at barilan. The truce occurred despite language barriers and orders to the contrary. Kaya kahit na hindi magkaintindihan ang magkalabang panig, sapagkat ito po ay nangyari itong German versus the United Kingdom. Kailan po yung truce na yon? Kailan po natigil yung pansamantalang digmaan? Dahil nga po sa Christmas. Kaya peace on earth. Pero alam niyo yung Christmas kasi, sa sentido ng Katoliko, Christmas para sa Kristo na Mass. Yan po naman ay iba naman ang kanilang pananaw, di ba? Pero kung yun ang pananaw nila, hindi natin dapat napulaan na maging judgmental tayo, di ba? Tuloy natin ito, interesting ito. Kaya peace on earth talaga nagkaroon during war between Germany and the United Kingdom. That was December 24 and hanggang 25 nagkaroon ng truce. Isipin ninyo, kaya tama po yun, peace on earth. Panahon ng digmaan, World War I, between Germany and the United Kingdom nagkaroon po ng peace. Paano nangyari po yun?
Sabi nga, soldiers came together to speak, shake hands. Sipin niyo, exchange items. Aba, exchanging gifts pa sila. One soldier said, "We didn't understand the words." Hindi sila magkaintindihan, yung United Kingdom sa German because they have their own languages. They have their own language. Di ba? And one soldier said, "We didn't understand the words, but we all knew the tune. It was Silent Night." So nang umaawit sila ng Silent Night, tigil putukan, truce, nagkamayan, nagbigay ng mga gifts, at saka nagyakapan pa eh. Pagkatapos noon, pagkatapos ng 24-25 ng December, way back 1914, pagkatapos noon, digmaan uli, putukan uli. Isipin niyo ang nadadala ng ibinubunga ng kapanganakan ng Kristo, peace. Di ba? At sapagkat yung Silent Night, alam niyo, mga kapatid, yung mga awiting pang Christmas na binubuo nila, tingnan ninyo ang mga lyrics, may biblical po dyan eh. Di ba? Silent Night, di ba? Napakapayapang panahon ng ipanganak ang Kristo eh. Mga anghel kasi bumaba eh. Nagpakita doon sa mga pastor. Pero mga kapatid, walang tiyak na petsa. At sabi nga natin, ang December 25 ay associated yan sa Diyos ng mga pagano. Di ba? Pero mga kapatid, ang ating po stand bilang mga iglesia ni Yahushua, kung paanong walang tiyak na petsa ng kapanganakan ng ating Panginoong Yahushua, wala ring tiyak na petsa ng kanyang kamatayan, kapanganakan, kamatayan. Pero tanong, tayo ba'y sumasampalatayang ipinanganak ang Yahushua? Opo. Anong petsa? Basta ipinanganak. Anong kabiyayang dala-dala niya? Dakilang biyaya, peace, kagalakan, katubusan sa lahat ng mga tao. Pero tanong, bakit sa dinami-dami ng mga tao, ang pinili pa ng Panginoong Diyos itong babaeng mahirap? Yun ang tanong. Bakit hindi sa mayaman? Para siya ipanganak sa isang magandang bahay at may katulong. Di ba? Bakit ganon? Sapagkat ang Kristo po ay ipinanganak sa isang babaeng mahirap, lugar na mahirap, para ipakita na ang Kristo ay hindi rin para sa taong may kaya sa buhay, kundi maging sa mga taong mahihirap. Ang kanyang kapanganakan ay para sa lahat ng tao sa buong mundo. Pinakikita rin ang humility, mga kapatid. Pinakikita din doon ang punto ng kababaang loob sa isang simple, payak na lugar, sa isang taong ika nga ay hindi gaanong kilala sa lipunan. Si Maria, di ba mga kapatid? Kaya itong ating pinag-aaralan, hindi lang basta history. Nagtuturo sa atin ng mga kaalaman ng kababaan. Kasi nga po naman, kung iisipin po nga naman natin, mga kapatid, di ba? Pag sinabi pong, sabi nga si Maria ay isang taong mababaloob, lugar na Bethlehem, isang lugar na ikangay mahirap na lugar. Pero doon ipinanganak ang Kristo ayon sa hulat, natupad nga po, di ba? Alam nyo, isa pang mensahe doon, na mababa ang Kristo, siya ay humble na tao, si Maria humble din, ang ipanganganak ay humble din, para siya ay maging approachable. Bagamat siya ay King of Kings, bagamat hindi siya kinilalang King of Kings, tinakwil nga siya. Bagamat siya ang Lord of Lords dapat, pero ayaw siyang kilalanin. Pero ang totoo, siya po ang tao na inihalal ng Panginoon Diyos at inilagay sa pinakamataas sapagkat siyang taong banal, taong hindi nagkasala, taong perpekto, taong nagbuwis ng buhay para sa lahat ng mga tao. Pero sa isang simpleng simulain, sa simpleng lugar na doon siya pinanganak, sa simpleng nanay, sa simpleng lugar. Pasabsaban, isipin ninyo, mga kapatid. Pasabsaban, binalot lang lampin, doon siya inilagay. Napakasimple ng kapanganakan ng ating Panginoong Yahushua, pero ang mensahe napakahalaga para sa lahat ng mga tao sa buong mundo. Eto pa ngayon, nang ipanganak ang ating Panginoong Yahushua, ano pa ang nangyari na ito'y dapat din nating malaman? Mateo 2:1 hanggang 12. Ito nakasulat. Nang ipanganak nga si Yahushua sa Bethlehem ng Judea sa mga kaarawan ng haring si Herodes. Ito naman si Herodes,
ay isang hari. Hari naman ng mga Hudyo. Narito, ang mga pantas na lalaki ay nagsidating sa Jerusalem mula sa silanganan na nagsisipagsabi, "Saan naroon ang ipinanganak na hari ng mga Hudyo? Sapagkat aming nakita ang kanyang bituin sa silanganan at naparito kami upang siya'y sambahin." Most likely itong mga ang tawag dito, mago ito, eh, 'di ba? Itong, may tatlong magong dumating, eh. At ang sabi nga po, "Saan naroong" ito, may mga lalaking pantas. Ang sabi nga dun sa ibang mga pagre-research natin, alam nilang may parang mayroon silang kaalaman tungkol sa astrology, sapagkat yung bituin lang, eh, 'di ba? It has something to do with astronomy. Na yun lang ang naging palatandaan nila sapagkat itong mga pantas na 'to ay nabasa din nila marahil ang Old Testament, and that's why they're expecting for the Messiah. 'Di ba? Ng fulfillment ng prophecies sa Old Testament. Kaya tiningnan nila, ang sabi dito, "Saan naroon ang ipinanganak ng hari ng mga Hudyo? Sapagkat ang aming nakita, ah, at aming nakita ang kanyang bituin sa silanganan at naparito kami upang siya'y sambahin." Nang marinig ito ng haring si Herodes, nagulumihanan siya. Tandaan niyo, hari siya, nagulumihanan siya, at pati ng buong Jerusalem. At pagkatipon sa lahat ng mga pangulong saserdote at mga iskriba ng bayan, tinipon niya lahat ng mga pangulong saserdote at mga iskriba ng bayan. At siniyasat niya sa kanila kung saan kaya ipinanganak ang Kristo, at sinabi nila sa kanya, sa Bethlehem ng Judea, sapagkat ganito ang pagkasulat ng propeta. Kaya expected nila dahil sa nagbabasa ng Old Testament. Kaya sa Bethlehem ng Judea, sabi nila kay Herodes, "At ikaw, Bethlehem, na lupa ng Huda, sa anumang paraan ay hindi ikaw ang pinakamaliit sa mga pangulong bayan ng Huda, sapagkat mula sa iyo'y lalabas ang isang gobernador na siyang magiging pastor ng aking bayan." Nang magagayoy tinawag ni Herodes ng lihim mga pantas na lalaki at kanyang siniyasat ng buong ingat sa kanila ang panahong isinilang ng bituin. Kaya ayun, ang ginawa niya, no? Kapagkat hari siya, alam niyo, yung hari, ayaw niyang siya'y maalis sa pagkahari, eh. Baka iniisip niya magiging banta ito sa kapangyarihan ko at paghahari ko, itong ipanganganak na ito. Sapagkat ang sabi nga po diyan sa ating binasa, sa hula nga sa Bethlehem ng Huda ay manggagaling yung magiging gobernador, 'di ba? 'Yun ang Kristo, eh. Na siya ang siyang magiging pastor ng aking bayang Israel. Kaya nung ginawa nitong si Herodes, tinawag niya ng palihim itong mga pantas na lalaki at sinabi niya, "Sige, hanapin niyo kung saan yung bituin na yan." At kung ating itutuloy pa, next slide, ito pong nangyari, eh. Ito pang karugtong, ng kwento, eh. At pinayaon niya sila sa Bethlehem at sinabi, "Kayo'y magsiparoon at ipagtanong ng buong ingat." O buong ingat pa, eh. Kaya halata mo si Herodes may masamang tangka talaga, eh. Ang sabi niya dun sa mga pantasan na isusugo niya sa Bethlehem, sa kanilang sunod doon kung saan nandun yung bituin, ano, "Kayo magsiparoon at ipagtanong ng buong ingat ang tungkol sa sanggol. At pagkasumpong ninyo sa kanya, ay ipagbigay alam ninyo sa akin, upang ako na may makaparoon at siya'y aking sambahin." Kunyari lang yan, 'di ba? May talagang itong si Herodes. Herodes talaga ito, eh, 'di ba? Ang sabi, "Pagka nalaman niyo, ipagbigay alam ninyo sa akin, upang ako na may makaparoon at siya'y aking sambahin." At sila pagkarinig sa hari, ay nagsiyaon ng kanilang lakad. At narito, ang bituing kanilang nakita sa silanganan ay nangauna sa kanila hanggang sa sumapit at tumigil sa tapat ng kinaroroonan ng sanggol. Hindi ba himala po yan, mga kapatid? Ang bituin, sinubaybayan sila. Sumama sila kung saan sila dalhin ang bituin. Hanggang sa tumigil yung bituin. Ayan, no? At sila'y ayan, no? Ang sabi, "At nang makita nila ang bituin, ay nangagalak sila ng di kawasang galak." Kasi yan, no? Hanggang sa sumapit at tumigil sa tapat ng kinaroroonan ng sanggol, yung bituin. Kaya talagang parang GPS po nila yung bituin noon. Di ho ba?
tumigil. Doon nila nakita ngayon, nagalak sila at nasumpungan nila ang kinaroroonan ng sanggol. Ano nangyari ngayon? At nang makita nilang bituin ay nangagalak sila ng di kawasang galak at nagsipasok sila sa bahay. Nagsipasok sila sa bahay. Na makatuwing may bahay. Katulad ng ating pinakita kaninang picture. May up and down, may upper room, may lower room. Doon na inabot ng kapanganakan eh. Pero tuloy natin ang basa. Ito pa. At nagsipasok sila sa bahay at nangakita nila ang sanggol na kasama ng kanyang inang si Maria na nangagpatira pa sila at nangagsisamba sa kanya. At pagkabukas nila ang kanilang mga kayamanan, ay inihandog nila sa kanya ang mga alay na ginto at kamangyan at mira. Kaya ilan yung pantas na lalaki? Wala tayong nabasang 3, di ba? Pero sa tingin ko 3 eh. Bakit? Sapagkat ang ibinigay na alay, 3 lang eh. Ang isa nagbigay ng ginto, ang isa nagbigay ng kamangyan, ang isa nagbigay ng mira. At palibhasa ay pinagsabihan sila ng Diyos sa panaginip na huwag silang mangagbalik kay Herodes, ay nangagsiuwi sila sa kanilang sariling lupain sa ibang bayan. Alam niyo, itong inutusang 3 ito, ay palibhasa sila ay pinagsabihan ng Diyos sa panaginip nila. Na oo, inutusan kay ni Herodes na pag nalaman niyo, bumalik ko at ipaalam niyo sa akin para ako'y makapunta rin at makasamba. Alam kasi ng Diyos na hindi totoo itong sinabi ni Herodes na pag nalaman ng 3 pantas na lalaki ang kinaroroonan ng sanggol, ay babalik sila at sabihin kay Herodes para si Herodes ay pumunta sa Bethlehem at sumamba doon sa sanggol. Alam ng Diyos yun, siyempre. Kaya yun ang ginawa ng 3 lalaki. Hindi sila bumalik kay Herodes, nagsiuwian sila. Pero alam nyo, nalaman din ni Herodes yun. Hindi natin alam kung sa paanong paraan. Pero ang tanong ito, mga kapatid, pag binasa po natin sa aklat ng Amplified, let me read this po, this is not included in our slide. Dito din po sa Matthew chapter 2 verses 7. I will start reading from verse 7. Then Herod secretly sent for the Magi and learned from them the exact time the star had first appeared. Then he sent them to Bethlehem saying, "Go and search carefully for the child, and when you have found him, report to me so that I too may come and worship him." After hearing the king, they went their way, and behold, the star which they had seen in the east went on before them, continually leading the way until it came and stood over the place where the young child was. Ang sabi na po rito, when they saw the star, they rejoiced exceedingly with great joy. And after entering the house, they saw the child with Mary, his mother. Child po, hindi sanggol, hindi po baby, kundi child. Alam ba niyo kung bakit dapat ay child ang tamang salin? Kung hindi infant o hindi baby? Saan ba nanggaling itong 3 mago na ito? Alam niyo, sila'y galing sa east ng Bethlehem. Pag inyong ni-research kung ano ang east ng Bethlehem po, mga mahal na kapatid, ayan po ay papatak sa, ito po ang tinutukoy dyan, ay ang lugar na tinatawag nating Persia o Babylonia, mga kapatid. Alam niyo, ang modern day na Iran ngayon, na yan po ang modern day, yan ang Persia dati. Yang ancient Persia, yan po ang modern Iran ngayon, which was home to the Parthian Empire. No? Ang Babylonia naman, yan naman ang Iraq. Kaya itong mga pantas na ito ay manggagaling po sa east, sa silanganan, papunta sa Bethlehem. Somewhere from Persia o kaya sa Persia o Babylonia o kaya ay sa India, somewhere in that place. Sapagkat sapagkat sa Katoliko, pinangalanan nila yan eh. Ating i-consider yung kanilang mga sinasabi. Na yun daw si Melchor, 3 daw yung hari, Melchor, Gaspar, Baltasar. Yun daw si Melchor, galing sa Persia, yun daw nagbigay ng ginto. Ito namang si Gaspar, galing sa India, yun naman ang nagbigay ng insenso.
Si Baltasar, galing daw sa Arabia, etc. etc. Kung anong mga ibinigay doon, hindi natin alam. Ano? Mga kapatid, alam ba nyo kung gaano kalayo ang ginawang paglalakbay nitong mga tatlong magi na ito, mago? Aba, i-research nyo po. Halos between 1,000 and 1,200 miles. Gaano katagal po yon? Gaano katagal ang kanilang gugugulin? Ang sabi, the journey of the three wise men to find Jesus in Bethlehem likely took at least 3 to 5 months. Kaya kung 3 to 5 months, sila'y dinala doon, nakarating sila sa magitan ng bituin, hindi na po sanggol, child na. Kaya tama itong salin sa Amplified. Nang sabi rito, when they saw the star, they rejoiced exceedingly with great joy, and after entering the house, they saw the child. Hindi infant, hindi baby. Child na. Bakit? Kung ang paglalakbay nila mula sa silanganan, Persia, Babylonia o Arabia ay between 1,000 miles hanggang to 102,000 miles. It will take them at least 3 to 5 months. Kaya ilang buwan na yung sanggol na si Yahushua. Di ba mga kapatid? Kaya yung karikatura na pinipicture ng Katoliko, may pasabsaba, nakahiga ang Kristo, nakaganon yung kamay niya, naka-peace, nandoon yung mga hayop, nandoon yung mag-asawa at iba pang mga karakter, ano na po yun katang-isip na lang nila. Pero sa biblical katotohanan, at yan po ang talagang kung gagamitan natin ng ating tamang pag-iisip, child na po ang Kristo ng datnan nitong tatlong hari, mga kapatid. Yun ang pananampalataya natin kung ating susundan ang mga talata ng Biblia. Kaya mga kapatid, ang December 25, na yan po ay ilang araw na lang, yan po ay sinisilibra ng karamihang di umano, quote-unquote, mga Kristiyano, yan mga Katoliko, Protestante, iba't iba pa. Pero tayo po, para sa atin, ang kapanganakan ng Kristo ay mahalaga. Kung anong petsa, hindi na mahalaga po sa atin yon. Ang kamatay ng Kristo, mahalaga din. Kung kailan, hindi rin mahalaga sa atin yon. Ang mahalaga, ipinanganak siya, may dalang biyaya, may dalang biyayang kaligtasan, kagalakan, kapayapaan, at ang kamatayan niya, yon ang completion ng katubusan ng mga taong ililigtas niya. Di ba mga mahal na kapatid? Kaya, mga katotohanan, hindi natin nalaman yan nung tayo po'y nandun pa sa iglesia. Bakit? Pinupulaan nila yan Di ba? Pupulaan nila yan. Pagano yan? Alam natin. Alam natin. Pero, pwede ba nating lampasan na, December 23 na ngayon. Lumukso na tayo sa December 26. Lampasan na natin ang 25 at saka 24 at 25. Aba, hindi. Para sa atin, ang pag-aalaala sa Kristo, araw-araw yung kapanganakan niya, araw-araw sa atin yon. Kung paanong araw-araw ang ating pag-aalaala sa kapanganakan ng Kristo, ang ating pag-aalaala sa kamatayan niya, araw-araw din. Hindi kasama sa araw yung 25, December 25. Ang totoo, tuwan-tuwa naman yung mga iglesia ni Kristo December 25, magbibigay ng biglang tulong. Pinaka-gift nila sa mga ministro at manggagawa. Tinataon nila, December 25, mayroon silang handaan sa kapilya nila. O di ba? Ang sabi, para wag daw mapunta ang kanilang mga bata doon sa mga ginagawang paganistic na mga Katoliko. Kunyari lang yun. Doon sila nag-i-exchanging gift. Nako, wag nga tayong maging ipokrito, mga kapatid. Ang mga ministro, pagka ganyang mga taon, mga petsa, nagpupuntahan yan doon sa mga kasama ko dati. Sa aming mga naging bunga, maging mga kapatid na sakop noon. Alam na ng mga kapatid, pagdating namin, magbibigay na ng sobre. May lamang pera. Karanasan ko po yun ba't ko hindi sasabihin yun? Totoo naman yun. Di ba? Tuwan-tuwa. Nakikita natin sa mall, yung mga patay sinding, mga Christmas totoo, natutuwa din naman kayo ng mga INC.
O, galak na galak kayo, ibang atmosphere ang wika. Nakakatuwa ron, no? Ang daming ang lalaki ng Christmas tree nila. Oh, 'di ba? Ang sabi, hindi ho kami mga iglesia ni Cristo, hindi ho kami nagse-celebrate ng Christmas. Ganun ba? O, ba't nagtatrabaho ka? Ba't ka tumatanggap ng Christmas bonus? Dapat tanggihan mo, hindi ho kami naniniwala sa ano, sa Christmas, eh. Huwag niyo po akong bigyan ng Christmas bonus. Yan. Kaya pa. At tinanggap niya yung pera. Bakit? Christmas bonus. Pero yun ang taong tumanggap ng Christmas bonus na hindi nagsiselebrate ng Christmas. Christmas Katoliko. Ibig sabihin. Kaya mga kapatid, ayon po kay Apostol Pablo, kaugnay ng mga taong may ibang pananampalataya, pero naniniwala sa Kristo. Ano ang paninindigan ni Pablo na dapat nating pagtuunan ng pansin? Pakinggan po natin. Next slide. Sa Pilipos, ganito pong ating mababasa. Ang mga taong naiinggit ay hindi tapat sa pangangaral nila kay Kristo. Ginagawa nila ito dahil sa pansariling hangarin. Inaakala nilang lalo pang na madadagdagan ang mga paghihirap ko sa bilangguan dahil sa ginagawa nila. Ito'y tagpong si Pablo na kabilanggo na. May ibang mga nangangaral, bunga ng pagkainggit kay Pablo. Sino ang kanilang ipinangangaral? Ang Kristo rin ang kanilang ipinangangaral. Pero tingnan ninyo, sabi ni Pablo, inaakala nilang lalo pang madadagdagan ang mga paghihirap ko sa bilangguan dahil sa ginagawa nila. Pero ano ang damdamin ni Pablo? Pero walang anuman ang lahat ng iyon sa akin. Ano yung sinasabi ni Pablo? Walang anuman ang lahat ng iyon sa akin. Ano yon? Yung pangangaral ng iba tungkol sa Kristo na naiinggit kay Pablo. Akala nila, pinahihirapan nila si Pablo sa ginagawa nilang pangangaral tungkol sa Kristo. Ano sabi pa ni Pablo? Nagagalak pa nga ako. Ayun. Nagagalak pa nga ako sa mga pangyayari dahil kahit papaano na ipapangaral si Kristo. Tama man o mali ang hangarin nila at patuloy akong magagalak. Dapat ganun din tayo eh. Si Pablo, praktikal. Itong mga ito, akala nila, maghihirap ako lalo dahil sa ako'y nakabilanggo. Ano ginagawa nitong mga ito? Mga mangangaral na ito. Tama man o mali ang kanilang hangarin. Ano ginagawa nila? Ipinangangaral nilang tungkol sa Kristo. Kaya yung dumarating na mga panahon, gaya ngayong Disyembre, may mga nangangaral tungkol sa Kristo. Maaaring ang Kristo nila ay Diyos. Ang Kristo nila ipinanganak noong December 25 nga. Kahit papaano dapat tayong magalak eh. Bakit? Hindi nila ipinangangaral si Satanas. Ang ipinangangaral nila ang tungkol sa Kristo. Kaya ang damdamin ni Pablo, nagagalak pa nga ako ang wika sa mga pangyayari dahil kahit paano naipangangaral si Kristo, tama man o mali ang hangarin nila. Kaya wag tayong maging judgmental. At wag tayong, sabi nga, naging mapagpaimbabaw lang tayo noon sa Katoliko. Masyado nating minaliit yung mga tao, hinamak yung mga tao. Gayong ikaw naman ay nagsiselebrate din. Nagdidiwang ka rin eh. Tuwan-tuwa ka pa ngang mamasyal sa mga mall na punong-puno ng Christmas decorations eh. Di ba? Pwede kang nandoon pero ang nasa isip mo, Yahusiano ako eh. Ang akin, para sa amin, ang Kristong kapanganakan niya, inaalaala namin sa lahat ng panahon. Kasi walang tsak na petsa eh. Ang kapanganakan niya, lahat ng araw, aming inaalaala yon. Ang kanyang kamatayan, inaalaala din namin sa lahat ng panahon. Kasi wala naman tsak na petsa nung kailan siya pinamatay eh. Ganun tayo. Pero nasa paligid natin, may mga dekorasyon. So what? Tumingin tayo, walang masama. Pero nasa deep within us, inside us, iba yung ating pananaw. Di ba? Kaya si Pablo sabi niya, tama man o mali ang kanilang hangarin, nagagalak ako kahit paano na ipangangaral nila ang Kristo. Di ba mga kapatid? Kaya ano payo sa atin ni Pablo na itong ipinayo niya noon sa mga napangaralan niya noong panahon niya. Ito, next slide po, ganito nakasulat. Mangagkaroon kayo sa inyo ng pag-iisip na ito'y na kay Kristo Yahushua din naman. Na siya bagamat siya'y nasa anyong Diyos, ay anyong Diyos daw, yan ay maling salin din yan eh.
anyong Diyos, no? Ayan. Bagamat siya'y nasa anyong Diyos, alang-alang sa pag-aaral, tuloy lang natin, ay hindi niya inaring isang bagay na nararapat panangnan ang pagkapantay niya sa Diyos, kundi bagkos hinubad niya ito at nag-anyong alipin na nakitulad sa mga tao at palibhasa ay nasumpungan sa anyong tao, siya'y nagpakababa sa kanyang sarili na nagmasunurin hanggang sa kamatayan. Oo, sa kamatayan sa krus. Kaya siya naman ay pinakadakila ng Diyos at siya binigyan ng pangalang lalo sa lahat ng pangalan upang sa pangalan ni Yahushua ay iluhod ang lahat ng tuhod na nanga sa langit at na nanga sa ibabaw ng lupa at na nanga sa ilalim ng lupa at upang ipahayag ng lahat ng mga dila na si Yahushua ang Kristo'y Panginoon sa ikaluluwalhati ng Diyos Ama. Ano pa yun ni Pablo noon sa mga pinangaralan niya? Naging tagasunod ng ating Panginoong Yahushua na ito din ang dapat nating madinig. Magkaroon tayo ng pag-iisip na taglay ng Kristo. Ano yung pag-iisip na yon? Na siya'y mapagpakumbaba. Di ba? Mapagpakumbaba. Masunurin, nagpakababa, masunurin. At siya po, dahil sa kanyang pagiging masunurin at pagpapakababa, na yun ang isipan na ating dapat mataglay, siya'y binigyan ng Diyos ng kaluwalhatian. Yan din ang ibibigay sa mga taong taglay ang isipan ng ating Panginoong Yahushua. Kaya huwag tayong maging judgmental. Di po ba? Mahalin pa rin natin ang mga tao. Iba ho ang practices nila, kapatid. Iba ho ang kanilang pananampalataya. Magalak tayo kahit paano ipinangangaral nila ang Kristo. Pero wag nating, pagkatapos nating masabi sa kanila, may pagano kasi po yan eh. Related sa pagan po yan eh. Hindi ho kami nagsiselebrate ng ganyan. Di po ba? Pasensya na po kayo. Pero mahal namin kayo. Hindi namin kayo kaaway. Ginagalang namin at nire-respeto namin ang paniniwala po ninyo. Magsaya ho tayo. Pagsasaya nang hindi labag sa kalooban ng Diyos. Di po ba? Alam nyo, ang pagbibigay ng gift ay hindi naman masama. Katunayan, yung 30 mago nagbigay ng gift, di ba? Pero kailan natin ibibigay yung gift? Siguro pag birthday, di ba? Dahil sa nang ipanganak ang Kristo, sila nagbigay ng gift, di ba? Kaya kung birthday ng kapatid o kakilala natin na hindi natin kasama sa ating pananampalataya, hindi masamang magbigay ng gift. Pero sa pagbibigay ng gift natin, isa lang ang ating layunin, para bigyang kasayahan ang ating pinabigyan ng gift. At saka yung pagbibigay ng gift, papakita ng kagandahang loob, pag-ibig, pagmamalasakit, at concern sa ating binigyan ng gift. Di po ba? Ang pinakadakilang gift ay yung na nagbigay, walang iba, kundi ang Diyos na si Yahuwah. Ano ang gift na ibinigay ng Panginoon Diyos sa lahat ng mga tao? Ang kanyang pinakamamahal na anak. Ang binigay niyang gift, ipinanganak, lumaki, nangaral, siya'y kinainggitan, siya'y pinarusahan sa salang hindi niya ginawa, ipinako sa krus hanggang sa mamatay. Yun ang gift. Kaya yun ang ating dapat na mataglay sa isipan natin. Isipan ng ating Panginoong Yahushua, mapagpakababa, masunurin sa kalooban ng Ama, mapagmahal siya. Kaya no, ang Kristo'y nasa lupa pa, pinuna siya ng mga parisiyo. Tingnan ninyo ang taong yan. Ang kasakasama ay mga taong makasalanan. Ang mga kasakasama niya ay mga tax collectors. Sabi ng Kristo, naparito siya para sa mga taong makasalanan. Kaya ipinanganak siya sa isang simpleng lugar. Nang nanay niya ay simpleng babaeng hindi kilala. Sa lugar na sa pasabsaban pa, ipinakikita lang po kung gaano kasimple ang ating Panginoong Yahushua para kanyang ipakita sa mga tao na siya po ay approachable, taong hindi na nangangailangan ng bodyguard, tao na hindi nangangailangan ng proteksyon. Bakit? Simpleng tao lang siya. Yon ang dahilan kaya kinabahan itong si Herodes. Di ba? Sapagkat ang totoo niyan, naglagda siya noong alam niya na ipinanganak na ang Kristo, lumagda siya ng isang decree na lahat ng mga bata na mababa sa 2 taong gulang ay patayin. Lahat ng ipanganganak doon sa Bethlehem na yon. Yun ay dahilan sa ang layunin niya para mapatay itong si Yahusyang kapapanganak lang. Pero hindi nangyari po yun sapagkat ang Diyos ay magitan ng anghel ang nagbigay ng panaginip dito kay Jose
pumunta kayo sa Ehipto. Doon kayo mamalagi. Hindi nasakop yun ni Herodes. At ang Diyos din ang nagbigay ng panaginip sa magitan ng anghel. Dito kay Jose, bumalik na kayo doon sa Nazaret. Bakit? Patay na si Herodes. Tingnan ninyo ang mga mahimalang na pangyayari involved sa kapanganakan ng ating Panginoong Yahushua. Karunungang dapat nating pagyamanin, karunungan na dapat nating ikagalak, at karunungang nagdaragdag ng kaalaman sa atin para lalo nating malaman sa isang biblical na paraan ang kapanganakan at pangyayari at mga events nga po na nangyari nung panahong ipanganak ang Panginoong Yahushua. Sana tayo po ay natuto at itong ating panghawakan, itong ating pong taglayin, masayang kalooban sa lahat ng panahon sapagkat nasa atin ang Panginoong Yahushua. Siyang ating leader, siyang ating tagapanguna, siyang ating sinusundan sa pamamagitan ng mga salita niya at mga salita ng Diyos at ng mga apostol na nakasulat sa Biblia. Tumayo kayo at tayo po ay magpapasalamat. Ama namin Diyos, salamat sa mga katotohanan ito. Naragdagan po talaga ang aming karunungan sa pamamagitan ng pag-aaral na ito. Sa iyo namin ibinabalik ang kapurihan. Purihin ka, dakilang Amang Yahuwah, sapagkat napakabuti mo sa amin. Hindi lamang sa kami iyong tinuruan at ipinaalam mo sa amin ang pangalan mong tunay, maging ang pangalan ng anak mo. At kami isinama mo sa napakakaunting labi. Dito, idinaragdag mo ang mga karunungan na dapat noon pa namin natutunan. Pero dito lang sa samahang ito ay ipinagkaloob mo ang aming ipinagpapasalamat pa sa iyo. Magpahanggang ngayon, nabubuhay pa kami ng mapayapa sa kabila po ng mga kahirapang nagaganap. Hindi mo kami pinababayaan. Purihin ka, Ama. Purihin ka magpakailanman. Aman Diyos, pakibasbasan mo ang sangkatauhan, ang aming kapwa-tao. Sana magsuri din po sila habang may panahon pa upang ang mga katotohanan mo ay kanila ding malaman at maging tama ang aming paninindigan, ang aming pananaw, mabatay sa iyong kalooban. Umaasa kaming lubos, pinagpala mo na kami, binihisan mo kami ng panibagong pag-asa at kami po, Panginoon Diyos, ay ganap na nananalig. Ang aming kasalanan ay pinatawad mo na rin sa ngalan po ng iyong anak, ang Panginoong Yahushua, na aming tagapagligtas. Amen. Biyayang pagliligtas ng ating Panginoong Yahushua, ang pag-ibig ng Diyos na si Yahuwah, at ang patuloy na pagkikipisan ng Espiritu Santo, siya nawang sumating lahat ngayon at magpakailanman. Amen. Mga kapatid, mayroong mga tagubilin po tayo, mga kapatid. Ito po ang ating tagubilin. Year-end worship service po will be on 12, 28, and 29. Yan ang ating huling pagsamba sa taong ito, mga kapatid. Kumbaga sa ating pinanggalingan, pasalamat, di ba? Kaya tayo ay babalik sa mga araw na yan para tayo ay magpasalamat. At gaya sa ating pang-araw-araw na pagsamba, sa bawat pagsamba may dala tayong handog, di ba? You can give your donations and at www.upirfa.com and offerings at churchofyahushua.org. Please share our faith to others and tell them they can worship via Zoom at 403-356-689 or via Facebook Live or through our website www.churchofyahushua.org. Ang 1 Timothy chapter 2 verses 1 down to 2, it says, first of all, then I urge that petitions, prayers, requests, and thanksgivings be offered to God for all people. Kaya panalangin natin sa lahat ng tao. For kings, mga leader ng mga bansa, and all others who are in authority, yung mga taong nasa kapangyarihan, katulad ng mga leader ng mga relihiyon,
that we may live a quiet and peaceful life with all reverence toward God and with proper conduct. Hanggang diyan po at tayo'y natatapos na. Sa puso natin ang aral ng Diyos Yahuwa at maging matatag. Pagkatyak na darating araw ng paghuhukom o kaya siya'y dinggin. Pangalawin ang iglesia, ipagtanggol ang katwiran gamit ang sandatanya. Tayo ay manindigan tungo sa ating daugma.